Praise God, magandang tanghali. Ngayon ay August 18, Tuesday. Ayon sa Pag-asa, nasa orange to yellow rainfall ang Cavite. Lalakas ang habagat. Okay naman ang pagtaya nila ng panahon, pero mas okay yung mga taong nagpipray na, Lord, pigilin niyo po ang ulan dahil kawawa yung mga nababaha. And most of mga bahay ngayon, mga nakakausap ko, mayroon nga konting leak dahil sa matagal ng pagbuhos ng ulan. So we are now in a continuation of walking while talking. So pag-usapan natin, totoo yun na sinabi ng Pag-asa na ang pinakamababang pagtaya nila yellow rainfall But now we are here in Imus, Cavite. Masikat ang araw. Ayan masikat ang araw. At mamaya prayer nga natin na mabuksan pa ang ulap para matuyo yung mga lugar na may baha. Why we are talking this? Actually, prayer, if we will use an acronym in the word prayer, P is persistently. R, relying. Dagdagan natin ng to or with. A, Almighty. Y, Yahweh. So that's the wonderful acronym of pray. Persistently, relying, to or with Almighty Yahweh. Kung gagawin naman nating prayer, dagdagan natin everyday, regularly. That's the kind of life na napakaganda na everyday we pray, everyday we put our trust in the Lord, we rely to His promises that He is faithful God. Kaya ngayon nga, di ba, sabi nga ng Pag-asa, dapat orange or rainfall. Ito, naglalakad nga lang ako kasi hindi umulan Magsabihin, we can pray and God can listen. Prayer is not about commanding God. No. Prayer is not about commanding God. It is believing that God can command. That God can command in favorable in our lives. Sometimes, God allows na mangyari yun kasi may hinuhubog sa atin. And lalo na, kapag in a certain situation, nalaman natin yung purpose ni God. Di ba yun ang the best kind of lesson na alam natin na sa bawat sitwasyon, may plano si God. Gaya sa mga ibon ang dami nila. Ayan, ayan, liparan sila. Ayan. Sa bahay namin, lagi kong pinapakain ng mga ibon. So, balikan natin. In a certain situation, laging may purpose si God dyan But somehow, kapag nakita na natin yung mga lesson in life that could grow us, mature us, discipline us, mold us into a character that really pleasing to the Lord or Christ-like character, God is listening to our prayer. Again, prayer is not commanding God na, Lord, ito ang gusto ko, no. Pag na-hit natin yung kalooban niya in a certain situation, may proper timing si God to move. Ikilos ang kanyang kamay. Do you remember nung panahon na nakalaya, pinapalaya niya yung mga Israelites? Yung panahon nung pagkakakaptive nila ng maraming taon sa Egypt. Diba dumating sila sa certain point na wala nang madaanan. Hindi naman sila pwedeng bumalik dahil nandoon yung mga Egyptian. Kung dediretso sila, dagat yun. Dagat. Maraming hindi marunong lumoy, maraming mamamatay. Wala naman silang bangka. Kabilaan, bundok. Ibig sabihin, they come to a point na mahuhuli na sila at wala na silang kayang gawin. At God told Moses, taas mo yung kamay mo, mahahati ang dagat. Taas mo yung tungkod mo, tapat mo sa dagat. Then the sea parted into two. At nagkaroon ng NLEX, SLEX, o Cavitex, o Calax, or EDSA in the middle of
the sea. Anong ibig sabihin? Doon pa lang makikita natin inalaw ni God yung mga Israelites sa matitigas ang ulo, hard-headed nga ang tawag ng Panginoon sa kanila to train them, to mold them, not to punish, not to make, alam mo yun, yung sadista. No, hindi ganun. God allowed them to be trained, to be molded, at nang doon na sila sa dulo, hindi pa rin sila nanampalataya Hindi pa rin sila tumingin sa kakayanan ng Panginoon. Sinisi nga nila si Moses But because God has a purpose, ayun, sinabi niya kay Moses, hindi rin lang ni Moses yung gagawin niya Dapat mo yung tungkod mo sa dagat at mahahati. Then what God says is all happened accurately. At dumaan sila doon sa natuyo na seabed. Dumaan sila. In like manner, ganun din sa atin. Pag di na natin alam ang gagawin natin, tumulod na tayo kay Moses. Obey what God is telling us. At siyempre, we cannot talk to God face to face. Mamamatay tayo nun. We cannot hear God literally, but His Holy Spirit reminding us dun sa mga Word of God na napakinggan natin. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Bible Kasi ito yung mga nagiging default mode natin na nagko-connect dun sa mga sitwasyon na dapat natin gagawin. Ganyan kahusay ang Panginoon. Ikino-connect niya yung mga Word of God na nababasa natin in a certain situation na yung mga nabasa nating salita ng Diyos, yun ang nagiging wisdom to know what is the will of God in a certain situation na dapat natin gagawin in that present moment. Like now, kakaawa yung mga nabaha, lumulubog. At sabi ng Pag-asa, again, yellow rainfall sa Cavite. Sa ibang part, orange. But alam nyo, ilang panahon na maulan sa palibot, pero dito sa Cavite, maaraw. Ibig sabihin, special ba ang Cavite? No. But I think, and I believe, maraming nagpipray. Not only here in Cavite. Lapasin ko lang dito, umaaraw. Pero sa ibang lugar din siguro, umaaraw din. There is someone who's praying. There is someone na nakapagbasa ng Word of God before, that with God, nothing's impossible. We can ask to the Lord according to His will and He will answer. Yun You cannot pray to God according to His will if we do not read the Bible. If we do not meditate the Bible, the Word of God. So, it is the best way to do. Just read the Bible, read the Word of God, then meditate it, then put it in our heart, and let the Holy Spirit remind us sa mga salita ng Diyos na nabasa natin. For example, nabasa natin, forgive. So, pag may nambuli sa'yo, may umaaway sa'yo, ang default mode kaagad mo na pinapaalala ng Holy Spirit, forgive. Okay? Ayan, katulad yan, may naglalakad nga sa likod ko. Ako naunahan ko na lang At it is my, it is my habit to walk. Minsan, 8 to 10 kilometers ang winubok ko. Kaya ito, naglalakad na lang ako, mula dun sa amin, paikot, siguro nasa almost 3 kilometers na itong nilalakad ko. Pupunta kasi ako ng Dasmariñas. Again, balik tayo sa prayer. In a certain situation, we pray not because inuutosan natin ng Diyos. No. In a certain situation, we pray because we read the Bible. We meditate the Word of God. And the Word of God give us faith, connection to God. And the Holy Spirit reminded us of His Word. So again, when we pray, we do not command God kung anong gagawin. But we connect to God and we really reminded what is the will of God in a certain situation. In every day, in every moment, in every situation in life, ang kalooban ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya yung sitwasyon. Yun ang lagi Yun ang lagi sinasabi ni Pablo na in all circumstances, pray.
Do not anxious, but pray. And the God of peace, and God Himself will give us peace in our heart, in our mind. So napakahalaga niyan. That's the purpose of prayer. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa mga sitwasyon na yan, at yung kapayapaan na yon, binigay ng Panginoon. Kasi kung mag-overthink tayo sa mga sitwasyon, lalo lang makakaproblema. At alam naman natin, hindi natin alam ang solusyon. But God Himself is the solution. Okay? Si God na mismo ang solusyon. At meron siyang ipaparana sa atin na lalong magbibigay sa atin ng isang napakagandang statement. Glory to God. God is so good and God is faithful. Palain po tayo ng Panginoon sa ating usapan. At nawa, we will always develop our character na nagiging lalong mapanalangin. Palain po tayo ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.